Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamang siguradong malalatayan sa kanyang gulpid gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamaman. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kat Julan Sures sa kanyang programang Batikos, Gulpid de Gulat. Noel. Okay, isang magandang hapon Pilipinas. Ngayon po'y araw ng Martes, alas 2 hanggang alas 3 tayo ng hapon dito sa ating programang Gulpe de Gulat. Ang inyong lingkod, si Kadyo ng Sures, ang makakasama nyo sa ating mga balita at komentaryong pinag-uusapan, pinagtatalunan, ang ating ikangay pupulsuhan. At siyempre bago tayo magpatuloy sa ating programa, no? Isang mapagpalang araw po sa ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers natin, mga OFWs, ang mga tunay na bayani ng ating bayan, no? Isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw, anumang oras, anumang panahon, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Siyempre, shout out sa ating mga kababayan, mga katropa tits. Ngayon, pinag-uusapan po ngayon, no? Pinagtatalunan, nagkakaroon ng investigasyon diyan sa Senado, ang Blue Ribbon Committee ni Senator Roden Marcoleta. Alam niyo mga kababayan, no? Ako'y naniniwala kasi, no? Hindi dapat po ang Senado, Kongreso, Kamara, mataas na kapulungan ang mag-imbestiga sa kanilang sarili. No? Ito yung napapag-usapan lang. Para silang si Pilato sa panahon ni Jesus Christ, no? Na naghugas ng kamay, pero sila may mga kasalanan, no? Kanya-kanya tayong opinion eh. Para sa akin, no, dapat mayroon pong mga pribado na dapat mag-imbestiga. Para natin napanood na yan, no? Kasi iniimbestiga nila is mga sarili nila. Ano sila sinuswerte? Sabi nga ni Mayor Benjamin Magalong, no? Ang kontraktor tsaka politiko iisa bitukan yan. Iisa yung kanilang mga trabaho. Trabaho. Paano trabaho? Kontraktor yan tsaka politiko. Oh. Ito yung tinatawag na partner in crime. Hindi naman lahat. Kumbaga sa mga kriminal na gumagawa ng krimen, riding in tandem. Kita nyo po ba yan? May maniniwala ba doon sa kanilang ginagawang investigasyon dyan sa Senado? Ako po ba, kaibigan, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala, no? Para tayong binobola, sino imbestigahan nila? Ng Blue Ribbon? Sino? Yung kanilang mga sarili. Alam naman po natin, mga kaibigan, sila ang namimili ng kontraktor. Doon sa kontraktor na yung mga kaibigan, sila rin yung nagde-decide kung ano yung mga project na gagawin at kung magkano iba-budget. At syempre, no, hindi nawawala dyan yung kay Pati, kay Eddie. Tinatanong nga ni Mampe, ano ba si Pati? Ano ba yung Eddie? Yung Eddie, mga kaibigan, Eddie, ako. Ako si kontraktor. Ako si politiko. Paano yung sa akin? Paano yung hatian? Paano naman ako? Ayon. Paano si Eddie? Eddie ako. Paano naman si Pati? Sino naman si Pati? Siyempre, yung kontraktor. Siyempre, yung subcontractor. Siyempre, yung gagawa ng isang proyekto. Chachap-chapin nila yung napakalaking pondo. Ito, nagbigay ng komento ito. Basahin ko po Babasahin ko yung komento ni dating Senate President Franklin Drilon. Sabi niya ito parang sampal ito sa mga nagdudunong-dunungan, nagagaling-galingan. Ito mga senador natin parang walang parang walang krimeng ginawa. No, di ba?
O sino makakalimot doon sa pork barrel scam? Di ba salto dyan si Jinggoy? Nakita ko kanina si Jinggoy. Panay ang birada di ba? Panay ang tanong no? Parang malinis ang kamay nito mga tinamaan ng kulugong ito, hindi ba? Sino-sino yung mga sumabit dyan sa pork barrel scam na yan? Ito naman foundation. Nilagay sa foundation yung kanilang pork barrel, no? Sabit, hindi ba? Tinawag nga yan, may mga alias yan Si Sexy, si Pogi, si Tanda. May ebidensya. Talaga nakulong. Si Jinggoy, hanggang ngayon may kaso yan. Anytime, anywhere, pwedeng arestuhin yan. Paglabas ng nung warrant of arrest niya galing Sandigan Bayan. Kaya itong mga kolokoy na to, mga kaibigan, nagsasanto-santuhan, naglilinis-linisan. Di ba nakakadirin tignan? Yung may mga kaso po ng ganyan, yung korupsyon, ang plunder, mag-iimbestiga ka, iimbestigahan mo yung mga kontraktor na kung saan kakutsaba mga politiko. Di ba? Si Sexy. Sino ba si Sexy? Ayan, si Sexy, si Jinggoy. Si Pogi. Si Pogi, yan si Bong Revilla. Na hanggang ngayon, may 145 million sa account niya, sa bank account niya. Ayaw niya ibalik. Di ba kakapal na mukha niya malintak na yan? Nasa iyo yung pera. Nakita sa'yo. Nasa bank account mo. Ano masasabi mo rin? Tapos kung sakaling nanalo ito bilang senador, isa pa mag-i-investigate mga tinamaan ng kulugong yan. Ganon din, di ba? Ito si dating Senate President, si Juan Ponce Enrile. May kaso yan, pansamantala lang yung paglabas niya sa kulungan dahil may tinatawag po ng humanitarian reason na kung saan binibigyan lang po ng pagkilala po para pong makataong damdamin. Tingnan niyo po, pag matanda, hindi mo pwede ikulong di ba? Hindi mo pwedeng kasuhan Lahat nagkakasakit Di ba si Jinggoy nagkaroon ng brace yata yan sa leeg. Tapos itong si Bong Revilla napilay ang paa. Tapos itong si Tanda, matanda, naka-wheelchair. Kaya lahat po yan ba yan sabit Ngayon balikan po natin. Ito yung mga naglilinis-linis. Ang sabi ni ni dating Senate President, maski na po ang kahit sino pong mga nakakaintindi, pero sabihin na natin nakakaintindi. Basta naghahanap po ng katotohanan, hindi mo pwedeng imbestigahan ang sarili mo. Ano ka, sinuswerte ka? Hindi ba? Ito sabi ni Senate President Franklin Drilon, hindi niya umano mapagkakatiwalaan ang magiging resulta ng pag-iimbestiga ng House Tri Committee at Senate Blue Ribbon Committee tungkol niya sa flood control project ng gobyerno. No? Kasi po nagkakaroon ng investigasyon Minsan nga gustong batuin yung television Kung makapag-komento, akala mo talagang totoo di ba? Itong TRICOM na sinasabi po, House Tri Committee, yung sa lower house, tapos yung Senate Blue Ribbon, tungkol sa flood control project ng gobyerno na kung saan talaga naman po ba yan ninakaw. No? Ninakaw, sabihin na natin ninakaw na walang parang bula. Ghost, tinatawag na ghost flood control na walang project. Saan napunta yung project na wala? Asan yung project para sa flood? Tinangay ng baha. Yun po yun no? Ngayon sabi niya, wala siyang tiwala dyan sa House TRICOM na gagawin. Maging yung Senate Blue Ribbon ng committee na pinamumunuan ni Reden Marcoleta. Puro winto, matandang to. Wala tayong mapapala rito sa totoo lang. Niloloko lang tayo. No? Sabi nga ni Benji Magalong, ang kontraktor at politiko, magkakutsaba yan. Sila yung mga nagde-decide, sila yung pipili, sila magsasabi kung ano yung project. Bukod sila yung magpa-project, sila yung magbabudget. Bukod ba sila magbabudget, sila rin yung umaaktong mga contractor, subcontractor. Kaya kopo di ba? Sabi ni Drilon, hindi umano paniniwalaan ng taong bayan. Totoo. Hindi ka panipaniwala at walang maniniwala. Hindi umano paniniwalaan ng taong bayan ang magiging resulta. Kasi hokus-hokus nyo No, ano yung imbestigahan nyo yung sarili nyo? Ano kayo nahihilo?
Hindi umano paniniwala ng taong bayan na magiging resulta ng kanilang investigasyon dahil sa pananaw ng publiko. Sa pananaw. Oh, ang mga kongresista sa paniniwala ng publiko, pananaw, opinyon, ano pa ba? Ang pwede nating ilapit sa katotohanan. Ang mga kongresista at mga senador mismo ang naglalagay ng insertion. Ayos ba, Arvi? Naglalagay, nagsisingit ng budget. Kinakarga nila yung mga hindi naman budget, sisingitan nila. Hindi naman project, magsisingit sila. Ang tawag po rin ba yan? Insertion. Dahil dito, mga kaibigan, isa tayo sa nananawagan, gaya po ni dating Senate President Franklin Drilon, na ginigiit niya, na mas mainam nang magsagawa ng investigasyon. Dapat yung magsagawa po ng investigasyon, yung tungkol dyan sa flood control project ay, ito yung dapat pong mag-imbestiga. Hindi po yung mga senador, hindi po yung mga congressman, magkakutsaba yan, ang kontraktor at politiko. Partner in crime yan, riding in tandem sa paggawa ng krimen yan. Ang dapat pong mag-imbestiga, sabi ni Senate President Franklin Drilon, ang Commission on Audit, yung COA, at sino pa? At ang Office of the Ombudsman. Ito po yung walang bias, at totoong lalabas ng resulta. Kung ang mag-iimbestiga po, mga kongresista at senador, ay bayan ko parang lutong makahuyan. Parang naglokohan lang tayo. Wala pong mangyayari dyan at hindi ka panipaniwala ay resulta ng investigasyon nila. Lilinisin nila yung kanilang kamay, ang kanilang sarili. Magiging banal pa yung mga tinamaan ng kulugong yan. Ang dapat mag-imbestiga po, Commission on Audit, COA. Sino pa? Office of the Ombudsman. Diyan, maniniwala tayo. Meron pong lalabas na maayos na resulta. Magiging po yan, katanggap-tanggap sa sambayan ng Pilipino na ninanakawan. Ng kwarta. Baka sasabihin po na iba, bakit? Sa iba yung pera. Hindi nga. Hindi lang akin. Tayong lahat ninanakawan. Kahit pulubing tao, nagbabayad ng tax. Basta bumili siya ng pagkain. Kahit sinong pangkaraniwang tao. Kumain sa fast food chain. Namili. May kargang tax po yun. Dito sa Pilipinas, mga kaibigan, utot lang ang hindi binabayaran ng tax. Ultimo, ang mga ordinaryong tao, nagbabayad po ng buwis sa pamamagitan ng pagbili nila ng kung ano-ano. Pangangailangan, damit, pagkain, sasakyan. Maging pagsakay mo sa mga sasakyan. Sasakay ka ng barko, sasakay ka ng aeroplano, may kaakibat na tax yan. Kung gumagamit ka ng mga kalan na degas, lahat po ng ginagamit mo, partikular yung gas na yan, nandyan yung VAT tsaka ibat. Lahat ng pangangailangan mo, binabayaran mo ng bus. Sino kumukuha? Sino nagnanakaw? Sino gumagamit? Ito po yung mga kongresista at mga senador natin na sabit sa mga bilyong pondong flood control project. Kaya dapat po, Commission on Audit, pati Office of the Ombudsman, ang siya mag-imbestiga. Sayang po itong ginagawa ni Marcoleta. Nagsasayang lang ng laway yan, nagsasayang lang ng kuryente yan, nagsasayang lang ng panahon, nagsasayang ng oras. Wala yan. Walang mananagot. Kaya tama po yung sinasabi ni Franklin Drilon. Dapat ahensya, separate, private, Yun talagang nag-iimbestiga po ng mga katiwalian. Yun po hindi trabaho ng ng Senado yan. Hindi trabaho ng mga
congressman yan. Trabaho po ng ombudsman yan. Katrabaho ng COA yan. Dahil pera ng bayan ang nawawaldas at nawawala. No? Itong dalawang ahensyang ito, sinasabi ni, ni Franklin Andrilon, ang COA, ang ombudsman, ito yung constitutional bodies na sinasabi na ang purpose nitong COA ay to exact accountability. Matukoy yung mga may pananagutan. Hindi po yung gagawin nyo pong parang lang po yan, grandstanding sa Senado at Kamara. Wala po yan. Politiko po yan. Magkakutsaba ang kontraktor tsaka politiko. No? Diyan po nagkakaloko-loko ang budget po ng ating bayan. No? Tingnan nyo kung tama. Ito tingnan nyo po, sabi ni ni Senator Franklin Drilon, dating senator. Tingnan kung tama ba ang ombudsman. Yun po yung ahensya na nagsasampa ng kaso for anti-graft. Tama, di ba? Yung ombudsman, kapag napatunayan na ikaw ay may ginawang katiwalian, doon ka sasampa ng kaso. Itong anti-graft. Ang tanong, ano trabaho ng Senado? Wala. Ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw yan. Mag-iingay lang yan. Kaya ako, yung panoorin. Nakikita ko si Rodin Marcoleta, nakikita ko si Jinggoy. Nakikita ko yung may bahay dungis Hindi ba? Paano maniniwala ang sambayan ng Pilipino dyan sa ginagawa niyong investigasyon? Niloloko niyo lang kami. Parang ganun Sabi nga yung ombudsman, yun yung nagsasampa ng anti-graft. Sino yung magsasampa ng kaso kapag napatunayan na ikaw nagkasala? Walang taguan dito. Taguan po mangyayari po dyan, mga kaibigan. Tingnan niyo yung insertion. Bakit pumutok yung insertion niya? Sino may pakana? Di ba si Senate President Escudero? Sa kanya nabuko alam naman natin itong si Marcoleta ano niya ba, maiimbestigahan niya si SP President? Magkakakutsaba nga sa Senado yan. Magtataguan, sayang lang, no? Kung ako si Pangulong Bongbong Marcos, inumpisahan mo, tapusin mo. Iayos mo yung sistema. Ialis mo sa ialis mo sa Senado at ialis mo sa Kamara. Ibigay mo sa Ombudsman, ibigay mo sa COA. Sila mag-iimbestiga. Meron pa. Tapos yung pong NEDA, yung National Economic and Development Authority, ang DBM, Department of Budget and Management. Dapat gumawa sila ng overall review, no? Sa mga tungkol sa procurement law. Para maiwasan yung mga kalokohan sa flood control project, dapat po bayan. Itong NEDA, maglabas sila ng ng mga overall review tungkol sa procurement law. Baka hindi alam po naman sila congressman yan. Dapat may guide. May guidelines po yung paggastos ng pera. Kawawa po sa bayan ng Pilipino. Kawawa ang bayan. Buti ko sila malulunod, hindi ba? Itong mga hinayupak na to. Itong mga kontraktor na to. Itong mga politikong ito na nag-i-insert ng budget. Hindi ba? Maggagawa ka ng budget na ng 1 billion. Kita mo yung nangyari po sa Mindoro. Hindi ba? Yung ginawa pong yung napakalaking diki. Tinipid, hindi ba? Walang bakal, puro buhangin. Lalo na dyan sa parting Bulacan, hindi raw alam po ni Gobernador Daniel Fernando. Talagang sila napaglakuan wala pala silang magagawa dyan. Kapag national lang nag-project, yung DPWH, walang pakialam, kahit alam nilang may nangyayari pong mokus-pokus. No? Hindi sila makakakibo. Kita niyo po yung gobernador, di ba? Pinagbawalan, tingnan yung kanyang nasasakupan, yung diki. Bawal daw siya ron, sabi nung taga DPWH. Di gago, hindi ba? Pumalag yung gobernador Teka muna, ako gobernador dito, ba't ako pinagbabawalan mo? Tignan niya mga palpak niyong trabaho. Tapos naglilinisan itong taga-regional director yata po yun, mga kaibigan. Naglilinis-linisin, sisibakin niya raw yung mga kanyang mga takuhan. Di, sibakin mo lang pati sarili mo.
Common responsibility yan eh. Kaya tingnan nyo mga kabayan, no? Ang laki pala ng budget para dyan. 500 billion, no? Napakalaking kwarta. Taon-taon para mabuhay itong mga hinayupak na to. Na nilalaspag yung pera para sa baha. Kaya po, maraming namamatay sa baha eh. Maraming ari-arian ang sinisira eh. Dahil dito sa kawalang yan ng kontraktor at ng mga politikong ito. Hindi ba yung, balikan natin yung Bulacan. Hindi ba ang nakakupo ng napakalaking budget dyan, itong si Villanueva? Hindi ba? Oh, ang laki. Tapos nakinabang pala yan nung binigyan siya ng campaign donation nung tumatakbo siya. 20 million. Kontraktor yung namigay sa kanya. Hindi ba bawal yun? Oh, bawal po yun. Maging itong si Escudero, 30 million. Ang binigay sa kanya ng kontraktor. Na kumukontrata ng mga project sa gobyerno. Na kung saan dati 4 na kontrata lang nakukuha niya. Na ngayon naka-4 na kontrata. Hindi ba? Unless sinasalamahan kanila yung pondo ng bayan. No? Yung budget sa flood control, sila. Tingnan niyo itong mga hinayupak na to, di ba? Sila yung dapat mangalaga. No? Maingay yung natin na RV may sound pa ako. May tunog eh, ayan o. Pakicheck yung RV. Umuugong. Sige po, tuloy tayo. Alam niyo mga kaibigan, yan tungkol po dyan sa budget na napakalaki. Sino iimbestigahan ito? Hello RV, maingay. Ano yun? Sige, tunog eh. Tumutugtog eh. Baka mapasayaw ako rito eh. Ngayon balikan po natin, no, mga kaibigan. May nangyayari pong investigasyon sa Senado. Ano gagawin ni Marcoleta? Ano gagawin ni Marcoleta sa insertion na ginawa po ni Escudero? Pananagutin niya ba? Ano gagawin niya na bawal pala na tumanggap ng donation, campaign donation, ang isang tumatakbong kandidato bilang senador sa isang government contractor? Bawal po yun. Ano gagawin ni Marcoleta? Sino tuturo niya? Sino isasakripisyo? Dito ba yan, nakakakita na po tayo ng rito, ng katwiran eh. Kahit hindi ka panoorin to si Marcoleta, simple lang ang gagawin ng mga tinamaan ng kulugong yun eh. Maghahanap sila ng pwede nilang isakripisyo. No? Ano kayo? Di ba? Sinuswerte? Usong-uso po dito sa Pilipinas yan. Maghahanap ng isasakripisyo, wag lang sila mapanagot. Hindi ba? Walang mangyayari po diyan gaya na sinasabi ni Senate President Franklin Drilon. Walang mangyayari po diyan sa investigasyon niyan. Para tayong inuugoy-ugoy lang, para tayong niloloko. Itong mga taong itong mga nag-iimbestiga. Nagmimisto lang si Pilato. Naguhugas kamay, no? Ang dapat lagi natin sinasabi sa pamamagitan ng programa rito sa Kakampi Online. Separate body, private, kung pwede, ang mag-iimbestiga, mga abogado. Ito yung, wag po yung mga politikong nakasuso dyan sa insertion. Ano po yan? Lokohan po yan. Ako na magsasabi, lokohan yan. Walang pwedeng mag-imbestiga na pwedeng paniwalaan ng taong bayan. Ombudsman tsaka COA. Wala, tapos na. Huwag na magsayang ng oras ito si Marcoleta. Huwag na magsayang ng oras ang Kamara. Huwag nilang linisin ang sarili nila sa sarili nilang investigasyon. No? Walang mangyayari, walang mananagot. Napakasimple po. 1 + 1 = 2 lang. Huwag nyo nang pahirapan ang sarili nyo. Huwag nyo nang linisin. Baka bandang uli bayan, sabi nga, i-abolish nyo na lang po yung ang Senado. Niloloko nyo lang ang taong bayan. May masabi lang may trabaho kayo. Sino iimbestigahan nyo? May mananagot ba? Ang tanong, may mananagot ba? Yung simpleng impeachment trial labang kay Sara Duterte, hindi nyo mapanagot eh. Hindi nyo naman kailangan kayo managot eh. Kailangan nyo lamang timbangin eh. Kung may katotohanan
yung akusasyon tungkol doon sa mga nawawalang pera diyan sa Department of Education. 125 million yan. 11 araw nyo lang ginastos. Ngayon dapat kayo mga senator judge, ano na kayo, nagkaroon kayo ng hearing. Binalansin nyo, hindi nyo dinribble, hindi nyo nilaglag. Ngayon, sa nangyayari pong investigasyon tungkol dyan sa flood control project na bilyon-bilyon ng nilaspag, kakotsaba. Ito sasabihin na natin, kakotsaba, ang politiko. Sabi nga ni Benji Magalong, sino imbestigahan nyo? Sarili nyo. Walang pwedeng magdikta, no, sa mga kontraktor kundi yung politiko. Siya rin na magsasabi kung anong project. Siya rin na magsasabi kung magkano budget. Siya rin ang magsasabi kung anong klaseng project ang kailangan. Kung magkano gastos. Kaya nga po lumulubog, wala po tayong perfect na project. Kita niyo po yung nagbabagsak tulay. Di ba? Yan yata sa Bayambang. Di ba? Panahon ni Duterte. Ano nangyari? Bumagsak, hindi ba? Tingnan niyo San Juanico Bridge, yung panahon ni Marcos. Hanggang ngayon, buhay pa. Ilang dekada na pong wala si Marcos. Nasa 4 na po yata ang mahigit na eh. Hindi ba? Pero yung San Juanico Bridge, ang tatag. Tignan niyo yung tulay ni Duterte, bumagsak. Bakit? Yung bakal nga, hindi ba? Yung buhangin nga tinipid, bumagsak eh. Dito ba yan? Corruption number 1 po, grabe. Naalala ko pa nga si Kaji Cortez, ano sabi niya? Ang Pilipinas, pangatlo na. Na pinaka-corrupt na bansa sa Asia. Pag sa buong mundo ba yan, 128 yata tayo. No? Ibig sabihin, mataas yung 128, hindi ko mo number 1 ka. Yung number 1 pala, medyo hindi pa yun. Hindi pa masyadong corrupt. Pag nilagay ka sa 128, kung 130 man bansa yan, pang 120, pangatlo pa rin tayo. Pag binaligtad mo, corrupt pa rin. Kasi walang napapanagot mga kaibigan eh. Wala tayong matinong gobyerno eh. Walang maayos na gobyerno eh. Meron tayong presidente, sinasabi nga mahina. Ito ba yan, Ito po, naghahantay ang sambayan ng Pilipino. Ito bang ginagawang pagsigaw, no? Pagtuturo, pagbibisto, no? Ni itong si Pangulong Bongbong Marcos, pangangatawanan niya ba yan? Kasi sabi niya, kahit sino ang tamaan eh, di ba? Paano po kung halimbawa malapit sa kanya? Sabi niya naman, kahit malapit sa kanya. Bayan mga kaibigan, hindi tayo pwedeng puro wento. Wala naman wenta. Dapat magkaroon talaga tayo ng totoong pwedeng managot. Kasi kung walang mananagot, paulit-ulit na lamang po tayong ganito. Walang mangyayari po. Magnanakaw at magnanakaw lamang itong mga politikong ibinoto, iniluklok sa gobyerno. Wala tayong katapusan dyan. Ultimo barangay corrupt eh. Hindi ba? Corrupt eh. Lalo na siguro sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Kapag hindi tayo natuto rito mga kaibigan at pumayag ang taong bayan sa ganitong kostumbre, hindi tayo uunlad. Walang mangyayari. Ang sumisigaw siya nagiging masama. Siyang minumura, siyang minabas. Hindi ba? Yung nagsasabi po ng katotohanan, siya'y mali. Yung nagsasabi ng kasinungalingan, siya yung tama. Kung sino yung magnanakaw, yun ang bayani. Hindi ba? Kung sino yung parehas, yun yung kontrabida. O saan ka? Kung sino nakikinabang, hindi nagsasalita. Nasa tungkoy na ng ilong nila yung nangyayari. Ngayon, iniintay natin. Itong si Pangulong Bongbong Marcos. May mapapalaba kami, ang taong bayan, sa mga binulgar mong mga anomalya sa flood control project.
Politiko, kontraktor, iisa po kulay niyan, iisa bituka niyan. Walang mangyayari. Dapat po ba yan, no? Ang magnanakaw, dalawang klase. Ang magnanakaw sa Pilipinas, dalawang klase. Ang ordinaryong magnanakaw, natatandaan niyo yung nag-viral yung nagnakaw sa 7-Eleven. May ninakaw siya. Nawala pa yatang 100 piso yan yung ninakaw niya. Hinabol siya nung security. Di ba? O, yung mahuli siya, binaliti yung leg niya. No? Inano siya, sinakal hanggang mawala ng malay. Ang ninakaw yata, yung lang yung parapol, hindi natin alam kung ano po yung mga laruan doon. Palagay natin chocolate. Wala pang 100 piso. Hinabol nung security. Nang mahuli, huwag kang tatakbo, babariling kita. Babariling kita, huwag kang tatakbo. Isipin nyo ordinaryong magnanakaw yun. Babarilin. Nung mahuli, binaliti yung leg hanggang mawala ng malay. Kala ko nga patay. Ang ninakaw lamang po noon, yung wala pang 100 piso sa 7-Eleven. Hindi ba? Ultimo mga nagnanakaw po sa mga department store, sa mga groceries. Di ba, misa may nahuhuling nagnanakaw ng tinapay, nagnanakaw ng gatas. Di ba? Tapos po, kukunan ng litrato yun, Lalo sa Pure Gold, pag nagnakaw ka dyan, kukunan ka ng litrato. May nakalagay po ron, may beware doon. Ang taong ito, nagnakaw ng dilata. Nagnakaw ng gatas. Markado yung mukha mo, nakapaskel, parang kang wanted. Gayong hindi ka pa kinakasuhan, hindi ka pa sinisentensyahan. Wanted ka na. Ano ka na, sentensyado ka na. Kasi mukha mo, nakabalandra na doon sa pagpasok mo sa Pure Gold, o saan man, may makikita ni mukha mo. Kinunan ka ng litrato. Nagnakaw ka ng gatas. Nagnakaw ka ng tinapay. Nakuha sa mo. Yung mga loot yung nilalagay po sa mga nila, sa mga damit-damit, tinatago. Di ba? Ayun ba? Palagay mo ba? May halaga bang 1,000 piso yung ninakaw? Wala, di ba? Pero, may mukha na sila doon sa establishmentong ninakawan nila ng pagkain. Sentensyado, minsan bubugbugin pa. Di ba? Gaya nga po nung sinasabi ko sa inyo. Babarilin kung hindi uminto. Nung uminto, sinakal hanggang mawala ng malay. Bakit dito, mga kaibigan, itong magnanakaw na 100 milyon ang ninanakaw sa gobyerno? Hindi ba? Bilyon ang ninanakaw sa flood project, di ba? Na kung saan, bilyon ang ginagastos niya sa proyekto po para sa flood control project. Di ba? Bilyon. Yung 125 million na ginastos ng 11 araw ng Vice President, di ko sinabing ninakaw. Hinihingan lang natin ng paliwanag. Inimbestigahan ba? Hindi. Yung imbis na magkaroon ng paliwanag sa pamamagitan ng hearing, nilinis Pinaliguan itong mga senador na umaktong senator judge. Hindi ba dyan po nagkaroon ng forthwith na ginawa nitong si Escudero? Naghahanap tayo ng kasagutan, pero tinenggan niya po yung akusasyon labang kay Sara Duterte. Inabogado. 125 million nang walang paliwanag kung saan napunta. Di ba? Sino nag-abogado? Mga senador. Ngayon, nagsasagawa ng investigasyon ng Senado laban sa flood control project ng gobyerno. Bilyon-bilyon ang nawala. Maski na yung mga gobernador, gaya nito ni Daniel Fernando, wala pong alam yung kanyang bayan, yung Kalumpit, yung Hagunoy, lumulubog. Nawala po yung
pera para diyan sa ano, sa flood control project na 'yan? Sino? Kaninong kontraktor? Sino ang namayagpag sa Bulacan? Bayan po niya ni ano ni Belat. Dapat ito imbestigahan, 'di ba? Kaso tumang nag-iimbestiga, sila yung kakutsaba. Hindi ba? Etong si ano, Escudero. Bayan niya yung nakinabang. Ano ba nangyari? Ha? Natatawa na lang tayo pero nabubuwisit tayo, di ba? Ano nangyari? Kung sino po yung nag-insert, kung sino po yung nakinabang ng gusto, siya po yung umaakto ngayong investigador. Meron pa ba tayo makikita ang katotohanan yan? Wala no? Kaya, hindi lang ito si Senate President, dating Senate President ang hindi naniniwala No, ginagawa nyo, inuugoy-ugoy nyo kaming mga ang taong bayan Yung mga tribe committee na yan, yung Senate Blue Ribbon Committee na yan, tungkol sa flood control project ng gobyerno, ako, walang mangyayari dyan. Wala. Ako, sabi ko nga, i-stop nyo na po yan. Sayang lang ang pera ginagastos nyo dyan sa hearing-hearing na yan. Nilinis nyo nga si Sara Duterte tungkol dyan sa ano na yan sa 125 million hindi malaman kung saan ginastos Tapos, papapilan nyo yung flood control project na yan na kayo yung magkakakutsaba. Ha? Lilinisin ba ni Marcoleta ito yung si Belat? Kung meron mang ikangay nag-link dito? Si Escudero ba? Paaanuhan niya? Kakasuhan niya? Kasi ang Blue Ribbon Committee dapat walang kakampihan niya kahit kakampi mo. Kahit kapartido mo. Hindi ba? Sino pa ba? Etong si Bongo. Nakita ko si Bato, nag-iimbestiga sa flood control project. Nako, kulani, sabi ko nga sila yung pinakamalaking budget niya sa Davao Paano niyo ginastos? Hanggang ngayon lumulubog yan Davao. O panahon ni Duterte, isang distrito, 51 billion na napakinabangan ni Pulong Duterte bilang congressman. Isang distrito, 51 billion mga kaibigan. Kumbaga sa Maynila, kung dito sa Maynila may 6 na distrito, ilang distrito po sa Davao? Parang ganito halimbawa po, dito sa Maynila, 6 na distrito. Nilagyan mo ng 51 billion isang distrito, paano yung 2, 3, 4, 5, 6? Di napakalaking kwarta po ang bayan. Pero ang tanong, may tanong saan napunta yung project? Saan napunta yung budget? Yun ang tanong May mananagot ba? Dapat hindi dito maputol Hindi dahil lang sa insertion na nabuko kay Escudero o dahil lamang po sa sinigaw ni Pangulong Marcos na merong nangyaring project na palpak. Dahil binaha tayo Dapat hindi tayo lang dito, dapat babalik tayo sa panahon ni Duterte. Dapat alamin natin yung 51 billion na napakinabangan nitong ni Pulong Duterte. Hindi ba? Sino mag-iimbestiga? Diyan sa TRICOM. Si Duterte, si Pulong, nasanggot siya 51 billion sa flood control project din. Anak ng kulani, naglulukuhan tayo mga kaibigan. Lokohan na maliwanag yan. Kaya kung ako rito, sa TRICOM, yan, siya kami ginagawa sa Kamara, maging dyan po sa Senado, yung Blue Ribbon Committee, tigil nyo na yan, huwag nyo na niloloko sarili nyo. No? Huwag nyo na niloloko sarili nyo, ipagkatiwala nyo yan sa Ombudsman, sa COA. Mga separate body na talagang ang trabaho mag-imbestiga ng katiwalian. Hindi po yung nililinis. Ito para kay mga janitor. Noon, para kay mga janitor dyan po sa Kamara at Senado, nililinis nyo yung sarili nyo, pinaliliguan nyo.
Pero tanggapin natin ang katotohanan, kahit magsabong kayo, kahit magbanlaw kayo, kahit gamitan nyo pa ng asido ang katawan nyo para luminis, hindi kayo lilinis. Dahil sabi nga, ang kontraktor at ang politiko, magkasama yan, magkasabwat yan sa mga ginagawang sa mga anomalya, sa mga pagnanakaw. Sabihin natin pagnanakaw. Nagiging ano lang naman po, nagiging legal lang naman yung pagnanakaw nyo eh. Dahil walang nagre-reklamo eh. No? Dahil tinitipid nyo, may project pero tipid. Di ba? O, kita nyo po sa DK, walang bakal. Bawat isang kilometro, 1 bilyon ang halaga. Nagre-reklamo yung gobernador eh. Biro mo isang kilometro, 1 bilyon yung budget. Ang PAW, mas maraming buhangin kaysa sa simento, walang bakal. Itong Talonges na taga DPWH, sinisisi yung kanyang mga direktor, yung kanyang mga staff, yung kanyang mga trabahador. Sabi ko nga, dapat pati ikaw mag-resign, di ba? Nakawan garapalan, harap-harapan kanina nakawan. Kapag pangkaraniwan kung di ka bugbog, sili electric ka, mababaril ka pa. Babaliin pa yung leeg mo kapag nahuli ka. Pero ito mga tarantadong magnanakaw sa gobyerno, sinasaluduan, binibigyan pa ng escort, nakakurbatan, nakabarong Tagalog at Saya. Sobrang yung pagiging honorable, di ba? Nakakagigil mga kaibigan. Yun ang nangyayari po sa ating bayan. Nakakalungkot na meron pala tayong ganitong gobyerno. Sana may managot. Sana meron pong maparusahan. Puro tayo sana no? Puro tayo sana. Pero mismo mag-iimbestiga sila yung mga kawatan. Sila yung magnanakaw, hindi ba? Ano kaya ginagawa ng magigiting ng mga politiko natin ngayon? No? Na yung nagpapanggap pong baka mahirap. Hindi ba? Naalala ko tuloy yung pelikula ni Eddie Garcia, tsaka ni tatlo yun eh. Si Charlie Dabao yata, Charlie Dabao, Eddie Gutierrez, tapos itong, nakapost po sa akin yun eh, na sinusuhulan siya ng 30 milyon, magpapagawa ng eskwelahan, para daw sa mahirap. Sinusuhulan siya ng 30 milyon para sumali sa bidding. Tingnan niyo po yan mga kabayan, ito kadugtong nangyayari, di ba? Sino pwedeng mag-decide? Sino pwedeng mag-endorso? Siyempre si politiko, di ba? Bidding. Sige, pananalunin sa bidding. Yung isang kontraktor na kanya rin, nakakutsaban niya. Tapos makukupo niya yung project. Pag nakuha yung project, bayan, di kanilang project, ilalagay sa 300 milyon, magpapatayo ng eskwela, yung itatayong eskwela, yung simento, matabang yung pong construction, matabang yung simento, maraming buhangin, walang bakal, kung may bakal man, napakaliit, di guguho, kawawa yung mga mag-aaral na madadaganan, hindi po iniisip ng mga hinayupak na mga kontraktor na yan. Hindi rin iniisip ng mga politikong yan. Buti kung sila mamamatay, hindi ba? Pag nasa loob sila ng building na yan, gumuho. Tapos sila madaganan. Hindi. Ang tatamaan doon yung mga mahihirap na nag-aaral eh. Dahil hindi naman pupunta dyan yung mga demonyong mga kontratistang yan. Hindi naman pupunta dyan mga politikong nag-project niyan. Dahil alam nila, matabang yung simento, gugiba talaga yun. Babagsak yun. Ba't sila pupunta ron? Ang madidisgrasya ron, yung mga pobreng nag-aaral, yung mga mahihirap. Yung mga pobreng teacher. Di ba? 300 million. Kakaltasin mo yung 150 million, di 150 million na lang yung yung project, yung budget. Kakaltas pa yung contractor, bayan ko. Kaya pansinin niyo po yung tulay. Sabi nga rito, tulay nagbabagsakan eh. Hindi ba? Huwag na may dumaan na truck na madigat, gigiba eh. Talagang grabe. Grabe nakawan mga kaibigan. Nakakalungkot.
Ngayon, kung ako sa TRICOM, diyan sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, tigil nyo na yan. Huwag nyo na niloloko sarili nyo. Paumanin ha. O karapatan ko magsalita dahil yun po yung paniwala ko. Kung itigil nyo na yan. Dahil sa pananaw po ni Senate President, dating Senate President Franklin Drilon, walang mangyayari. Hindi ka panipaniwala. Tama po yung sinabi ni Mayor Magalong, siya yung dapat maglid ng investigasyon para parehas, di ba? Tayo naman, tayo titimbang eh. O kapag itong si Magalong, nagloko-lokohan din, teka muna, alam namin magnanakaw yan eh, bakit nililinis mo? Kaya dahil hindi naman kaila. Itong si Magalong, Duterte to, di ba? Pero nag-expose siya eh. Nag-expose siya ng mga katiwalian na nangyayari sa ating gobyerno eh. Kung wala tayong tiwala kay Magalong, kunin natin ang COA. Tama yung sinabi ni Franklin Drilon. Kunin natin ang ombudsman. Sila yung may kapangyarihan, sila yung ahensya na tumutukoy tungkol sa mga nangyayari pong katiwalian sa ating gobyerno. Huwag dito sa mga senador at mga congressman. Wala pong mangyayari, hindi nila trabaho yan. Ang trabaho nila, gumawa ng batas, hindi mag-imbestiga para lang linisin nila yung kanilang sarili. Walang mangyayari, mga kaibigan. Okay, sige po bayan. Ang oras po natin, napakabilis. Pero sabi nga mga kaibigan, isingit ko lang po ito. Tungkol kay Robin Hood Padilla, tignan niyo po ito. Isa pa itong mag-iimbestiga. Na kung saan, mga kaibigan, sisingit ko na to. Na kung saan, gusto niyang gumawa ng batas. Ito, hindi batas eh. Nabuutos siya. Mula doon sa mataas na posisyon sa gobyerno, hanggang down, hanggang sa barangay. Dapat daw po magpa-drug test. Nakaturo kasi sa kanya eh. No? Kasi, hindi makakaila eh. Si Nadia Montenegro, nag-resign na para huwag ma-imbestigahan. Para hindi ma-drug test. Mag-resign ka na lang. Para hindi ka na ma-drug test. Kaya, nakahang. No? Nakahang, ibig sabihin nakahang. Question mark yung pagka-resign ni Nadia Montenegro. Hindi niya na pagtanggol ng sarili niya sa akusasyon na siya'y nagmamariwana diyan sa Senado. Siya'y nabuko. Yung akusasyon sa kanya na natiling nakahang lang yun. Wala makapagsabi kung totoo o hindi totoo. Di ba? Dahil nag-resign eh. Resign na ako para hindi na ako magpa-drug test. Pero sinasabi niya, hindi siya nagmariwana. Pero tumakbo siya. Ngayon, stop ito ni political ang tawag dito, strategy ni Duterte, ni Robin Hood. No? Siya yung mga nagpaplano tungkol sa political strategy nitong si Robin Hood. Kaya si Nadia Montenegro nag-resign. So, nagkaroon ng panawagan, random drug test sa Senado. Umirit. Umirit itong si Robin Hood Padilla. Dapat daw, gagawa siya ng isang batas na magsasabi, dapat daw mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, gaya ng presidente, magpa-drug test. Ungas, di ba? Yun po yung sinasabi natin eh. Hindi na sinasabi natin. Nilinisin mo yung sarili mo. Para yung investigasyon sa flood control project, nilinisin mo yung sarili mo, magtuturo ka ng iba. Matagal na po yan random drug test eh. Pag tumatakbo nga kayo, kailangan nyo mapag-drug test, di ba? Sa barangay, ganun din eh. Pero walang nakukulong. Hindi mo nga pwedeng tanggalin bilang opisyal ng gobyerno, bilang chairman, kagawad, kahit maging positibo sa drug test eh. Dahil wala naman daw pong batas nagsasabing dapat po yung nagpositibo sa drug test, dapat hindi na tumakbo. Hindi, sabi ng Korte Suprema eh, hindi raw eh. Wala raw batas na gano'n eh. Yan yung tanong ko kay Comelec Chairman George Garcia. Nung ko pa tinatanong yan tungkol niyan sa random drug test sa mga opisyal ng barangay. Ngayon po pati Senado eh. Sumabit, di ba? Ngayon itong senador, si Robin Hood, gusto niya pati presidente isama, di ba?
Yung nga po ginagawa yung issue noong pa. Bakit naman po hindi ba nakapagpresenta naman po ng ano yan, ng drug test result ito si Bongbong Marcos, sabay-sabay nga kayo eh. Di ba panahon pa ni Isko nung tumakbo si Isko, presidente? Pero katarantado yung drug test niyo, urine yan eh. Urine drug test, hindi makikita yan eh. Wala yan. No? Uminom ka lang ng maraming tubig tapos 3 araw ka magpa-drug test, wala na. Malinis na kung sa ihi ka lang ida-drug test. Maganda sa dugo. Parang blood chem. Parang SBA1C. Kita lahat. O kaya yung sa buhok. Hindi ba? Hindi kayo makakapagila. Pero kung halimbawa po urine, ay katarantaduan lang yan. Niloloko nyo lang ang sarili nyo. No? Yun lang mga kaibigan, ang oras po natin. Ako sabi nga napasarap tayo. Muli pinasasalamatan ko, no? Itong si RV, si Ma'am Pep Pineda Nicodemo, sa lahat po ng mga kasama natin dito sa Kakampi Online, no? Ay ako po si Kadyo Sures. Nagsasabi po, ingat kayo palagi, no? At sana po maging mapagmasid tayo at matuto tayong makialam sa nangyayari po sa ating bayan, sa mga korupsyon. Huwag tayong maging bulag sa sarili nating mata. Huwag tayong maging pipi sa sarili nating bibig. Huwag tayong maging bingi sa ating mga nadidinig. No? Dapat lagi tayong mulat at lagi tayong makikialam. Kung may nakikita po tayo, sabi nga po pwede raw tayong makialam. No? Tungkol doon sa mga project, lalo na yung asphalting, di ba? Tapos nakikita nyo, magka-construct po, gumagawa po ng mga barangay hall, gumagawa ng kung ano-ano, complex, lalo na rito sa Tondo. Napakaraming project po rito ng congressman. Daang milyon No? Pati po yung mga barangay hall na ginigiba ngayon dito, isipin nyo. Napakalaking pera niyan. Na kung saan masyado naman na alam natin mali. No? Pero kung may mali po, minsan ang mali nagiging tama, ang tama nagiging mali sa pananaw ng politiko na hindi mo kakampi. Muli mga kababayan, ito yung kaibigan Kadyo Sures sa programang Grupo Gulat. Nagsasabi po, God first, Pilipinas. Salamat, RV.